Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong inyong favorite representative. Favorite na banat-banatan kasi po, sayang naman ang utak nito, no? Base po sa kanyang educational background, galing po dyan siya sa scholar ng bayan na eskwelahan, no? Malalaman nyo rin po bakit natin siya tinotont o yung inaasar, no? Kasi po matalino no? Parang hindi tayo makakaporma pag siya ang kausap mo, yung bang balitaktakan, no? Mga debate, parang di ka mananalo sa kanya kasi nga galing sa scholar ng bayan. Alam nyo na pag sinabing scholar ng bayan ako graduate, meaning bright, 'di ba? Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, kaya kayong mga bright diyan, 'di po ba? So, ako nga iniisip ko lahat ng graduate diyan sa scholar ng bayan, matatalino, magagaling, talagang mga bright of the brightest, no? Mga daig pa si Einstein. Yung pala, hindi naman lahat. May exemption, no? Tulad nitong si Manuel, nagkakaroon din sila ng pagkadapa, no? Mamaya titignan natin kung ano yung kagagahan yung ginawa niya. Sa sobrang yabang niya sa kanyang mga budget hearing na ginagawa diyan sa lower house, ayun. Masama palang epekto ng sobrang talino, mga kababayan. So, bago natin puntahan yan, no, yung kanyang kagagahan doon sa budget hearing ng Philippine Presidential Communications Office budget, mag-background muna tayo. Paano ba nagsimula itong Presidential Communications Office Media and Information Literacy? Di ba may bago po sila niyan? Nilaunch po yan nung middle of this month, no? August August 14 o 15 nilaunch itong Media and Information Literacy. Pero prior to that, meron pong inatinan ang mga tauhan ng PCO, no? Sa parang ano po ito ito po yung natinan nila. The Cyber Safe Against Fake News. O ayan, ang nagpahayag po dito ay si PCO Undersecretary Sherbet Karen Maralit. Ano po yun? Yan po yung kanilang news. PBBM admin to carry out digital media literacy drive versus fake news. Sa akin pong opinion, base sa aking pagsasaliksik, correct me if I'm wrong, Madam Sheloy Garapil, no? Ito yata yung pinagsimulan. This is the precursor to this media and information literacy drive. So, ayan po yun, no? Digital media literacy, no? To combat fake news. Kasi daw po ito, inatinan po ito ng mga kababaihan, no? Dito po sa side event to the 67th session of the United Nations Commission on the Status of Women at the UN headquarters in New York. Maralit noted that the Philippine Congress has tasked the PCO to address the growing concern of misinformation and disinformation, especially in the digital landscape. Okay, so alis tayo dyan. Now, pagdating dito, noong August 14, ito na po yun, August 14, nilaunch to, no? Ayan po, PBBM admin to fight misinformation, disinformation through media literacy. Di ba parang binago lang? Digital media literacy, ang ginawa nila, binago, tinanggal yung digital media. Ang ginawa na, MIL, di po ba? Media Information Literacy. Wala na yung digital media. General na, no? Whether print or sa digital. Kasi pag digital lang, parang computer lang yan Zeros and ones, bits, di ba?
The Marcos administration is relying on media literacy to combat misinformation and disinformation and called for strong public support through collaboration with various stakeholders and the private sector. So dito po, nag-sign po ng MOU ang ating PCO and the corresponding government agencies such as Department of Education, DSWD, the DILG, no? At ano pa ba? Yan, tatlo sila. Saka yung CHED, 4, no? Ulitin natin. DepEd, yung DILG, DSWD at CHED, no? So dito daw po malalabanan ang mga misinformation or disinformation. Siguro na ipaliwanag ko na sa mga previous vlog ko kung ano po yung disinformation and misinformation, no? Baka kayo malito kayo diyan, no? Kung ano man siguro i-check nyo na lang. I-google nyo yung difference of the two, no? So yan po, background tayo, no? Next, ano naman ang sabi ng Pangulo diyan, ano? PBBM urge Filipinos to always fight for the truth amid proliferation of fake news. Kasi dito po, ang sabi nga ni Pangulong Marcos at ni PCO Secretary Sheloy Garapil, ang pinaka-biktima dito ay ang mga kabataan kasi they are the very vulnerable and gullible. Yan. No, pag sinabi mong gullible, yung madaling maniwala, no? So, marami po diyan, maraming mga influencer, bloggers and even the print medias ang nagbibigay po ng mga misinformation or disinformation. Yung mga disinformation, sabihin ko na nga sa inyo, ito po yung mapanira, no? Talagang yung pagkatao mo sisirain na nila. Bibigay sila ng information na wala namang katotohanan but merely destroying your credibility, yung buo mong pagkatao. Ang misinformation, nagkamali ka lang ng print but rectifiable. Yun po yun. Parang fake news. Pero pwede mong i-rectify. Pwede mong, mag-addendum ka. Ganon. Di po ba? Kasi napakahirap pag sinabi ng disinformation. Those are outright lie. Kasinungalingan, walang katotohanan, walang basis, walang mapakitang ebidensya. Ang misinformation, siguro yung writer, nakalimutan niya na mali lang siya ng typographical, logo, whatever. Okay? So yan po, no, mga kababayan, no, lahat po ito nanggaling sa Presidential Communications Office website. Kasi ni-research ko ito, pinag-collate ko po, pinagsama-sama ko yung series of events, no? At ito nga po, yung next after na ma-launch itong Media Information Literacy Campaign ng PCO, nagpa-press con po through Secretary Daphne Oseña, no? Government to ensure social media platforms are updated with credible information per DSWD. Tama naman po yan. So dapat lahat ng website o digital platforms, whether sa social media, sa kanilang mga official website, no, web pages ng bawat government agency, hindi maglalagay ng fake news. Di ba? Pag naglagay ka ng fake news doon o disinformation, what is your credibility now? Di po ba? O dapat may mananagot doon, may magpapaliwanag. Di po ba? Sino ba namang gago na maglalagay ng misinformation sa kanilang mga website? Di po ba? Di nakastigo ka. This one. PCO signs MOU, the Memorandum of Understanding with partner agencies to combat disinformation and misinformation. Aside from those government agencies na sinabi ko kanina, kasama rin po dito yung mga social media companies such as Google, yung may-ari po ng YouTube, Meta, yung may-ari po ng Facebook, Instagram and Trends, and TikTok, and yung X, formerly known as Twitter. So,
makikipag-participate po sila to combat this disinformation and misinformation. At ako nga po, isa na nga po ako sa nangangalampag dito kay Google through their YouTube channel na sana maribisan nila, matuunan nila ng pansin yung mga YouTube channel na ang content ay puro kasinungalingan, na ang content ay puro paninira na lamang. Tulad na ng yung sinasabi ko, no? Yung kinamumuhian na ng 99% ng mga Pilipino, si Boljak TV. Ganon din si Bagoong Lipunan and their minions. Kasi po, puro kasinungalingan, paninirang puri na lang. Ayun yung combination ng disinformation and misinformation. Pero I think, maaano rin yan ni YouTube, no? Kasi masyado pong busy yan. It takes a while, no? Siguro yung mga content creator na tulad ko sa YouTube, no? Alam nyo siguro ang kalakaran dyan ni YouTube. It takes time for them to review such one channel. Di po ba? Ayan po. So, at least dito, makikita natin na merong gustong gawin ang Presidential Communications Office to better serve us with the right information. Kasi po talagang nagkalat na ang misinformation and disinformation, particularly dito sa mga pagpapabagsak sa gobyernong Marcos Duterte. Kasi nandiyan pa rin yung mga, alam nyo na, mga naysayers, yung mga black propagandists, no? Lalo na yung mga kaalyado ng mga makakaliwang grupo, mga terorista. Di po ba? Ang ganda po ng sinabi dito ni Google, no? Kung talagang tutuunan lang ito ng pansin ni Google. Google vowed to continue to deepen its digital responsibility efforts, which include removing harmful and misleading content across its platforms and collaborating with various stakeholders across society to connect netizens to timely and accurate informations. Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Core to this mission is providing trustworthy content and opportunities for free expression across our platforms while addressing misinformation. Ayan po ang sabi ni Google Philippines Head for Government Affairs and Public Policy, Ibes Gonzales. Siguro, etong si Mr. Ibes Gonzales, hindi pa naman siguro ito fully implemented itong MIL ng PCO. That's why they're not taking action yet on these malicious, harmful content creators. Diba? Siguro, sa akin pong opinion, alam to ni Mr. Gonzales Nag-aantay lang sila ng full implementation ng MIL ng PCO before they take an action to this. Marami po yan. This harmful content creators, those propagators of misinformation and disinformation. Malalaman natin, otherwise kakalampagin natin ng Google Philippines. Okay, next, eto na po ang pinakamaganda dito. The latest one, the budget hearing. Pupunta na po tayo dun sa sinasabi natin kagagahan ni Manuel. Okay, so marami dito natutuwa talaga no? Pero ito muna. Sa balita ng Manila Bulletin, PCO says more funds needed for info programs, anti-fake news campaign. They are asking more money, no? More funds for their budget para po sa 2024. Ito na lang po yung synopsis, At a glance, ito na lang babasahin ko. PCO Secretary Sheloy Garapil explained her office needs additional resources to finance the implementation of its key programs, particularly the Media and Information Literacy program that aims to combat fake news. The PCO is asking for additional 365 million pesos. Nabibigla po ako sa amount Hindi na po usapan dito libo
o 500 lang. Million na. Baka sa 2025, it will be billions, no? In its proposed 2024 budget to fund its program and operation. This after the Department of Budget Management only approved 495 million under the 2024 National Expenditure Program. So sa tingin po ni PCO Secretary, kulang po yung 495 million that was allocated by the DBM. So she's asking for 365 million additional. So if you will compute that, that will be what? 860 million pesos to be exact. Correct me if I'm wrong. Di po ba? Now, aside from that, no, sinasabi niya dito, Garapil said the PCO submitted a budget request of almost 920 million to the DBM. Oh my gosh, it only needs 80 million to be a billion budget. Ganun ba 'yan? Ano bang ng PCO? 'Di ba digital naman 'yan? The likes of PIA, the Presidential Communication Office website. What else do you do? What else? Yung mga press con? Bakit kailangan nyo ng napakalaking pondo? Do you have to buy a building to house your servers for your media and information literacy? Ha? O baka naman napakamahal ng contractor na magme-maintain ng digital platform nitong MIL. Kasi database po yan eh. O taking the example of this mga Facebook, YouTube, Twitter, kasi mga di ba pre-accounts, naka-database tayo, all of our pictures, videos, or whatever have you are stored in our account free. But, the company offering that is shouldering the expenses. So, baka nga merong ano dito si PCO. But, the DBM only allotted them 495 million pesos. And she's asking for more. No? Now, she is also asking for this. Garapil is pushing for budget allocation for the Tier 2 proposals that included the media and information literacy campaign project to combat fake news, misinformation, and disinformation online. The PCO is proposing another one, 19 million for the MIL campaign, which will, when it will start, October of this year. So, kaya ko po nasabi sa inyo kanina, that's why maybe Google Philippines head of GovPolitics or whatever, si Mr. Yves Gonzalez, is not taking action yet to review all these harmful content creators sa YouTube is because this MIL is not fully started yet. October pa pala. O, yan basahin nyo po, tingnan nyo po itong title ng Manila Bulletin. Nandiyan po naka-explain. Di po ba? So, ayan. Okay na yan, ha? Now, the next news, Manila Bulletin also. May nakahanap po ng kakampi si PCO Secretary Sheloy Garapil. Sa kaninong persona. Yan yung member ng Kamatayang Black. Sa lower house, Sino po yan? Sabi niya, keep it up! Secretary Brosas praised Marcos Communication Chief for having no red tagging policy. Anak ng putya. Di po ba? Tuwang-tuwa po si Brosas. Wag ko na pong sabihin kasi binalita po yan ng SMNI. Mukhang di ba? Alam niyo na siguro yung taway ko. Yung binalita ng SMNI about sa husband ni PCO Secretary Garapil. O, ayan lang po, Ano ba nangyari dito? Naaprubahan ba ito? O, sabi dito kasi, 'di ba, sabi ko sa previous 18 minutes nga lang daw approve na eh. Hindi ko alam kung binigay yung inihingi niyang 920 million. Pero para hanggang 495 lang. Now, during that budget hearing, eto na po tayo sa pinakamasaya, Aalis po tayo kay Sheloy Garapil. Pupunta po tayo dito sa inyong favorite at napakatalinong bobong representative ng Kabataan Party List. Yan po, si Raul Manuel. Kasi po, ito po, pinorward po sa akin ng
ang video na ito ng ating isang kasamahan sa social media, no? Yung kanyang pagtatanong about sa fake news, no? Unahan ko na kayo. Ang ipinupunto niya dito ay ang patuloy na paninira sa Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin. This is just a little bit, no? Mga siguro less than a minute. Ito na po. Pasensya na po kayo, no? Kailangan nating i-include. Di po ba? Sabay-sabay nating pakinggan ang napakasamang busis ng busis palaka na ito. Is the PCO aware na meron ding mga kumakalat na fake news or false content that benefits the President? For example, Madam Chair, ito nakita ko po online, PBBM walang natanggap na kahit magkanong sweldo o allowance. Tingin po ba ng PCO, totoo ba na walang natatanggap na sweldo o allowance yung Pangulo? Tanga. Alam po ng PCO yan na fake news yan. Alam ko po yung source niyan, nakita ko na. I-check nyo, Vera Files, pinak-check ng Vera Files yan. At ayan din malamang ang source nitong si Baklitang Manuel na ito. Bakit pakikialaman pa yan ng PCO? Di po ba? Alam naman namin na may sahod ang Pangulo. Ang hindi mo lang alam, Manuel, sinabi po sa Philstar, no, Global, meron silang report sa Philstar Global na as being DA Secretary, ang Pangulo walang kinuhang sweldo. Hindi sinasabi sa buong balita ng Philstar na walang kinuhang sweldo ang Pangulo sa pagiging presidente at concurrent DA Secretary. Yan, yung nakuha mong report na yan, napuntahan ko po yung YouTube channel niyan. Hindi nagpapolitics yan dati. Clickbaiter po yan. Tanga-tanga ka talaga. Bobo. Kaya sinabi ko sa inyo matalinong bobo. Di po ba? Nagmamarunong. Para lang po mabatikos niya ang ating mahal na presidente. Di ba? Kayo rin nagbe-benefit kayo sa fake news Ang dami nyong fake news. Mamaya papakitaan kita ng fake news. Ha? Yung pagiging grandstanding mo. Ha? Di po ba? Sa kanyang mga ginagawa. Ayan. Tuloy natin. Simple na lang po, do you think that is true or that is false? That's one of the reasons why... Tanga-tanga naman itong magtanong, no? Di ba? Pinakita ko na sa inyo ebidensya, report ng Philstar Global. Meaning, ikaw, Manuel, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-a-analyze, nasaan ang talino mo. O sadyang matalino ka, pero bobo ka. Kasi pinagmumukha mong matalino ka dyan, pero sa totoo lang sa tingin namin, bobot tanga ka. Wala ka lang ma-question kundi ang pakay mo ay siraan ang presidente. O ito mga kababayan ipapakita ko sa inyo yung kagaguhan nito. Ito, fake news. Nag-benefit ba ang presidente dito? Ang nag-benefit dito, ikaw. Dapat nga kasuhan ka dito. Maalala nyo to mga kababayan. Ayan. Ang sabi, magkakaroon daw ng pagbabago sa ilalim ng administrasyon na ito. Pero ang mga pasistang pakana na Johnny Garcia ng administrasyon ni Rodrigo Duterte ay nagpapatuloy ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. At siya mismo, si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay ng mga mamamahayag, pumapatay ng mga kritikal na mga Pilipino. Ayaw nila na magpalaganap ng katotohanan. Puro kasinungalingan lamang. Ayan. Di ba? Fake news maker ka. Isa kang sinungaling. Isa kang nagpalaganap ng disinformation. Dapat nga kasuhan ka, libelous ang ginamit mo. Pero ikaw, gagamitin ko ang sinabi ng kakampi mo sa kamatayang black na si Brosas. Sinabi niya lang yan kahapon. Sara Duterte nagtatago sa saya ng Kongreso. Ikaw,
Bakit ka nagtatago sa saya ng Kongreso? Di ba libelous yung sinabi mo? Dapat nga kasuhan ka dyan eh. Nasaan ang patunay mo na si BBM ay tulad ng ama niya na pumapatay? Eh bakit buhay ka pa? Di po ba? Yan. Tapos you have the audacity na sabihin sa amin, no? Ipangalandakan dyan sa, dito kay Sheloy Garapil, yung sinasabing fake news. Eh yan, fake news maker yan eh. Yung channel na yan eh, clickbaiter yan eh. Kaya nga sayang ang talino mo. You cannot discern a channel or a social media account that propagates a clickbaiter. No? A propagator of fake news or disinformation. Kaya ang tanga mo. 'Di ba? Oh. Sumagot diyan po si Sheloy Garapil. O, i-pass forward natin. Po yung simpleng tanong ko po. Ito pa. Yan ha. Ito na. Also, Madam Chair, ito din po, nakita ko rin online, binawi na daw natin yung sapa. President Marcos ginimbal ang Malaysia, babawiin ang saba. No? So, nabawi na po ba natin yung saba? Is that true or false? Actually, Saba. Oh, saba. Ano ba yan? Dahil ba ikaw ay henyo? Ikaw ay eloquent speaker? Yung bang sinasabi niyong, Gen X ako, millennials ako. Saba? Ano ba talaga? Saba or saba? Sayang. Ang gagaling nyo talagang mga scholar ng bayan. Saba or saba? Ano ba talaga? Ha? Mga kababayan, kinorek siya dito. Actually, Saba. Saba, kinorek siya eh. Ano ba talaga? Binasa mo ba talaga? Bago mo sinabi yung word na saba? Paano babawiin yung saba? Eh pagkain yan. Di ba? Ano bang tinutukoy mong saba? Ha? May iba pa bang saba? May sabang maliit, may sabang malaki? Di ba? Kabubuhan, ibig sabihin, gusto mong mag-grandstanding pero katangat-tanga mo. Anong babawiin nating saba? Bakit ninakawan ba tayo nung unggoy sa Manila ng saba? Utan, di ka na nahiya. Kapal na mukha mo. Kung pwede lang ipokpok yung mic sa bibig mo, ginawa na eh. Hayop no? Ang kakapal ng mukha nyo, saba. Baka kumain siya ng pritong saba. Masarap po yun. Pero ang binabawi po ay saba. Bakit? Binawi ba? Clickbaiter din yan eh. Alam ko rin po kung anong channel yan eh. Marami po sa YouTube. Kaya ikaw, Manuel, wag kang magmagaling. Di po ba? Punta-punta ka lang dyan, upo ka lang, kulang ka naman pala sa research eh. Kasi may mata-mata niya, gumawa ganun-ganun pa, feeling niya, ang galing-galing niya. Bobo! Tanga! Nakala ko ang galing-galing eh. Sabi ko na nga ba, hindi lahat eh. Nang galing sa eskwelahan ng scholar ng bayan, kahit na ano pa kaganda ng school credentials mo, pero wala kang sariling pag-iisip. Yung parang kwento noon na yung 4 silang magkakaibigan. 3 doon magaling. Aral sa magic. Tapos yung isa, common sense ang gamit. Common sense. Hindi siya yung outstanding student. Common sense. Alam niyo yung kagrupo nyo, diba? O ngayon, napakyat sila sa gubat. Habang naglalakad sila, natapat sa kanila, dead na layon. Sabi nung isa, since magaling tayo, na pag-aralan natin paano bumuhay ng patay, buhayin natin tong leon. Sabi nung dalawa, yung 3 sila, di ba? Nung dalawa pa, na magagaling, sige, pagtulungan natin. Tapos sabi nung isa, ay teka muna, bago nyo buhayin, paakyatin nyo muna ako sa puno. Sabi niya. Ayun. Sige, wala ka namang alam. Mahina ka naman. Kaya nga, di ba, hindi ka, parte nung mga bright eh. Yan. So, umakyat muna siya sa puno. Ngayon, nag-magic. Nabuhay yung leon. Nung nabuhay yung leon, gutom na gutom. Adi, anong ginawa dun sa 3? Nilapa. Nakuha nyo yung logic? Ha? Nakuha nyo yung logic? Kung kahit na anong talino mo,
pero wala kang common sense like this Manuel. No? Sa sobrang talino, hindi naintindihan yung kanyang sinasabi. Di ba? Basa-basa rin, research muna. Paano ka maniniwala dyan? Dapat inalam mo muna kung ano yung background ng mga content creators na yan. Gonggong. Di ba? Basta na lang, akin na. Okay, mayroon tayong weapon. Wala na, walang research. Ang research niya mababaw, hindi malalim. O ayan ba? Inang ganda-ganda ng educational profile mo sa iyong Twitter account, pero putang ina, saba lang, hindi mo mabanggit. Saba? The hell? Di po ba? Ayan ba yung klase ng mga kabataan? No? Kayong mga bobobong kabataan na representata nitong kabataan party list, mga hinayupa kayo, hindi kayo kailangan ng bansang Pilipinas. Dapat nga mawala na yung party list na yan. Visit na yan. Oh. Yan po mga kababayan, no? Yung kayabangan ni Manuel, the audacity, no? The rudeness. O sige na, lagay na natin lahat. No? Yung kabaklitaan mo dyan, nag-backfire sa'yo. Oh, pero wapakil siya kasi yung kapal ng mukha niyan eh. Nag-akaso pa. Di ba? Nakita niyo yung video? Siya rin ay propagator ng disinformation and misinformation. Wala po siyang katunayan na ebidensya na sinasabi niya si Pangulong Bongbong Marcos ang siyang pumapatay sa mga mamahayag na gusto lang magpahayag ng kanilang mga ano. Ang tanong, bakit buhay pa siya? Di ba? Kung si Pangulong Marcos ay mamamatay tao, ang pumapatay ng mga mamahayag. Di po ba? Di ba? Outright lie yan. O bakit di siya kinakasuhan? Di ba? Nirirespeto ang freedom niya. Even though he propagated, no? Is pinangalandakan niya sa buong mundo ang kasinungalingan. Di ba? Tapos paniniwalaan natin siya dyan sa budget hearing. Yung saba. Yung saba lang, hindi niya mabanggit ng maayos. Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.